Sa Leviticus, Leviticus 27 po, Leviticus 27 verse 30. Dalawang verse po ang ating babasahin sa Malakay 3:10. Ang una po ay Leviticus 27 verse 30 and Malakay 3:10. Pwede po tayong tumayong lahat para po sa bilang pag-alala sa ating salita ng Diyos. So, Leviticus 27 verse 30. Sabay-sabay po natin basahin. Leviticus chapter 27 verse 30, ang sabi po ng salita ng Diyos, lahat ng ikasampung bahagi, maging pinhi upunan ng pananim, ay nagalaan kay Yahweh. Sa Malakay po, let us open our Bible sa Malakay 3:10. Malakay 3:10 says, dahil hindi nyo lang bumubuo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matuunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ipusin ninyo ang masaganang pagpapal. The Lord will bless His word this morning. Let us pray. Gracious Holy Father, thank you, Lord God, for this morning, O God. Salamat, Panginoon, sa lakas na bigay mo sa aming Panginoon sa bawat araw. Ang pag-ibig mo sa aming Panginoon ay palagi bago sa bawat umaga. Salamat, Panginoon, sa iyong salita sa umagang ito na aming papakinggan, Panginoon. Lord, give us a peaceful heart, an open heart, Lord, upang, Panginoon, anong malaman namin na salitang ay ito'y aming matanggap ng buong puso at ito ay maisagawa namin sa aming buhay, Panginoon. Anoint my lips, Lord God, to share your word with boldness, Lord God. And Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong mapapakbaba. Alisin mo, Panginoon, sa aming mga puso ang pagmataas sa Diyos. Panginoon, lukupin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ng iyong Espiritu at ang lugar nito, Panginoon, ay punuin mo ng iyong presensya. Salamat, Panginoon, na kahit ang kaaway ay hindi, Lord God, makakahadlang na hadlangan, Panginoon, ang iyong salita na mailagay sa aming mga puso, Panginoon. Lord, salamat po Diyos sa iyong salita sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po tawag ko. So, again, sabi ko sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there will be food in my house. Test me this, says the Lord Almighty, and see if will I not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be not be room enough to store it. Hindi po ng mga verses, lalo po sa mga lugay na sa Ginoo. Kabisado ng pinsa. Di ba po? Lalo na ang Malakay 3:10. Always hindi siya ginagamit. So, maaaring na po bangunan kay kanina, amin itong mga kanta, then amin itong verse na ginagamit. So, ang mensahe ko na sa paabot sa Panginoon this morning ay
Kung isang pinaka-controversial na topic. Mga kapatid, ang message po natin sa God, message po ni Lord sa God, para sa atin, is church giving. So, church giving. Right? Church giving is one of the most controversial topic. Ang kumisaksan sa pinaka grabe ang controversial. Okay? Some pastors avoid this topic to preach the congregation. May mga pastors na iwasan siya i-preach. Diba mo? Iwasan in a sense na habolitan ng mga issue. Dahil kadalasan po pag hindi sa tina-preach or tina-share, ando na kayo na isyuhan ng mga pastor. At ako po din po ako sa exempted. Naranasan ko po din na ma-isyuhan about sa paghatag. Kasi pag naghatag ka, di ba, it talks about money. So, ang issue, pastor lang ang nagkayaman. Or, pastor lang nagkahawin. Kaya pastor lang ang nagkayaman. Okay? Kaya some pastors, even me, ikaw pa akong fear, ikaw pa akong doubt, na mag-share or mag-preach about giving. Ako po nilang iba ang mag-preach, iba ang mag-share. Kasi kiniwasan natin or namin ng mga pastors na talagang ma-issue about that. Then, pero ngunit yung mga pastors na talagang i-enforce or talagang i-enforce nila itong i-preach sa congregation. May mga pastors din naman na talagang i-preach. Inuuliga talaga ang congregation na mabigay. Kaya po, napakaraming tao, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, na inisyuhan ng mga pastors. At hindi po ningit sa atin, lalo sa Facebook, sa YouTube, nakikita po natin na iba talaga mga pastors ay namumuhay beyond their needs or lampas sa kanilang pamumuhay. May mga pastors na may mga tawag dito, may mga aeroplano. Ang ibang mga pastors, may mga grabe ang mga kotse, sports car. May nakita na ako ng mga pastor, tinawag siya para mag-preach. Giparada niya yung kotse sa stage. Sports car. At hindi po natin masisisi, di ba? Dahil talagang natuot na may mga pastor talaga na namumuhay talagang ng ngayon, sabi ng lavish need. Na because dahil sa naging pastor sila, dito sila nagyaman din si grabe. Na ang mga congregation, talagang naghihirap, pero ang mga pastor, ang mga minister, nagyaman. So, kaya po, ako mismo, iniwasan ko kayo mag-preach sa inyo. Pero, as a pastor, I need to preach this word, this topic. So, church giving. As Christ followers, you must have a deep understanding about giving. Bilang mga follower ni Christ, dapat iba kitang malawak na pagkaunawa about sa pagbibigay. Damdamin kong klase ang pagbibigay, no? Hindi lang po hindi sa simbahan, kundi sa labas, sa ating family. So, pero puso natin and about sa church giving. So, it must be our lifestyle. Sa ako, sa mga buhay na, for me, hindi na po iso sa atin ang about giving, no? Kasi, ang giving, ang paghahatag, parehas sa panalangin, parehas sa pag-evangelize, parehas sa pagbabasa sa Word of God, parehas sa pag-meditate sa Word of God, parehas sa pag-discipleship, ang pag-disciple, ang giving, dapat yung maging lifestyle natin. Okay? Ang panalangin dapat maging lifestyle natin,
Ang pag-evangelize dapat maging lifestyle natin. Then, ang giving dapat din maging lifestyle natin. Alright? Dapat maging parte na rin ini sa atong buhay. Dapat din ang giving, buhay na natin ini siya.